galing din sa puso. Siya rin ay biniyayaan ng tatlong anak at doon ay sa tatlo na yon, meron siyang kambal na anak. So, walang iba kundi si Brother Jess. Paglingkod. Tanglingkod. Wala pa pong anak, dinitinay ko po yun. Amen. Actually, ang magsasalita dapat ngayon ay ang ating kora-parokan na si Father Ding. Kaso lang, meron po siyang karamdaman. Pagdasal po natin si Father Ding. Mag-request tayo kay Father Ding na ipagdasal na tayong lahat. Amen? Sabi ni Brother Erwin Roldan. Alam niyo po ba na classmate ko ng college si Brother Erwin Roldan? Sa isang koleyo din kami galing. At saka, this is the testimony of what is the topic for today, which is faith and repentance. Amen? Kamusta na yung mga LSS participants? Ayos naman? Magtatawag ako pag ayos naman. Sister Annabel, ayos ba? Sobrang ayos po. Sobrang ayos. Yung iba, na-enhance ba yung faith natin? Did we gain our faith back? Amen? Amen. Naging matindi ba ang pananampalataya natin? Ngayong nakakarinig tayo ng mga paksa or topic tungkol sa ating pananampalataya. Amen? Amen? Amen. Bakit ko nasabing this is the testimony of faith and repentance? Dahil tayo, nung college, nung tayo nag-aaral, wala ito eh. Hindi natin to ginagawa. Pag may nakikita tayo mga born-again Christian sa kalye, noon, nung panahon namin, that was way back 1990s. Sabi natin, ano ba yun? Ano nagsasalita? Huh? Bakit kayo ganyan? Tumutugtog pa kayo sa kalye. Diba? We mock them. Believe it or not, naging isa tayo sa nagmamock sa kanila. Actually, the Catholic Christian Formation Program or the Catholic Christians, what we are now, hindi tayo sumasali eh. Di ba? Bakit kung kailan tayo ay nag-iisa? Bakit kung kailan tayo ay nasa abroad? Bakit kung kailan tayo ay nauuhaw? Saka natin hinahanap ang Panginoon. Which is faith. Kasi nauuhaw tayo eh. May kulang. Di po ba? Di po ba, LSS participants? Sa tawagin ko na lang LSSP. Kasi ang haba eh. Okay, magkano muna tayo. So, I will talk about faith and repentance later. Isasabay ko na rin yung group dynamics na gagawin natin. Okay? So, meron tayong gagawin. May babasahin akong kwento. Pagkatapos, meron kayong i-action. This is group 1, group 2, group 3. Okay? This is group ambulance. Ambulance. Oh. Pagka binanggit ko yung word na ambulance, kayo ay tatayo at kayo ay mag-a-action na ganyan. Wow! Kayo yun. Wa. Ganun ha? Yes. Wag! Kayo naman, ang group police. Kayo naman ay tatayo at poporma. Wop! Yan, gaganyan kayo. Kayo naman, ang group ng jeep. Kayo ay tatayo. Ha? At sasabing, beep, 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 beep. Practice. Hoy, walang tatayo. Upo ka dyan. Napapaihik. Mamaya ka na umihi. Ambulance! Ambulance! Wow!
Practice. Sa isang kalye, may ambulance. May ambulance. May jeep. May ambulance. May jeep. At may pulis. Ay! Hindi kayo attentive. What? Nasaan ang faith? Where's the faith? Where's the faith? Ulit. Ang pulis. Tingnan niya ha. Ang jeep. Ang jeep. At ang ambulance. Ang jeep. Okay. Nakaganon po kayo ha. Gusto ko ng participation ninyo, LSP. Nasaan ang faith? Where's the faith? Ang pulis? Very good, Brother Tomer. Very good. Okay, so titingnan natin ang inyong listening capability at ang inyong pananampalataya sa nagsasalita. No? This is just to mock up what is going to be the topic. Kasi pinaghandaan ko to for the group dynamics. Sabi ko nga kay Sister Cora kanina, yesterday, while I was reading for the group dynamics, naghahanap ako ng book. Laging ang umaharap sa akin ay yung book about faith and repentance, which is yun naman talaga yung topic. Eh, yung pala, ipoproxy ako. Okay? So, this is the story. Isang araw, si Juan ay naglalakad at nakakita siya ng jeep. Eh naman, hindi ka na tumayo. Nahiya na. Kala mo tapos na practice lang yun. Okay? Siya ay naglalakad nang siya ay makakita ng jeep na may katabing ambulansya. Pinara niya ang jeep at siya ay sumakay sa jeep. Dahil sa ang jeep ay mabilis para itong nakikipag-unahan sa ambulansya. Very good, ambulansya. At ang ambulansya ay tunay nga na napakabilis at bigla itong hinabol ng pulis. Hindi ko ma-distinguish yung tunog ninyo. Ang tunog nyo ay whoop, whoop, whoop. Ulit, ang pulis. Sister Joy, pulis, hindi jeep. Excited. Excited. Mabilis din ang sasakyan ng pulis. Okay. Habang ang jeep ay nakikipag-unahan sa ambulansya. Very good, ambulansya. Ang galing ng ambulansya. Pinahinto ng pulis ang jeep para hindi makadisgrasya. At si Juan ay bumaba sa jeep. Pagkahinto ng jeep, bumaba si Juan at sumakay siya sa sasakyang pulis. Dahil ang pulis ay mabait na pulis. Amen! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ready? Excel tayo ha? Ready? Sandali. Ready? 1, 2, 3.
Very good. Yan. Para matanggal yung tension sa sarili natin, di ba? Para tayo ay pinagpapawisan. O, pwede ka nang umihi. Ha? Para nawawala yung tension natin. O, tatakbo na. May figure talaga. Ang jeep! Tuloy-tuloy pa rin yan, ha? Pag nakikita niyo ako, yan ang hanay ninyo. Amen? Amen. Okay. So, faith and repentance. Pasensya ka na. Alam mo naman, pag ako nagsasalita, paikot-ikot ako eh. Kasi inahabol tayo ng camera eh. Meron tayo rito ng camera. Nga pala, kung gusto nyo ulitin yung pakikinig ng tungkol sa mga topic, you go to the Facebook page of El Shaddai. Okay? Para doon, nare-repeat niyo, nare-refresh niyo yung pinag-uusapan ng different topics at yung mga tao na nagsasalita dito. Amen? Amen. No? Continue natin yung learning experience. Para, sabi nga ni Brother Erwin, hindi tayo magkaroon ng doubt sa ating faith. No? Hindi tayo magkaroon ng butas na umalis or magpalaot pa sa iba't ibang pananampalataya. Amen? Amen. So, faith and repentance, sabi nga sa Mark 1 or Marcos 1, chapter 15, repent and believe, no, in the gospel. Okay? Bakit kailangan, hindi dapat naghihiwalay ang faith at ang repentance? It is inseparable. How can you repent? How can you repent if you don't have faith? Di po ba? Paano tayo hihingi ng tawad sa Panginoon kung yung hinihinga natin ng tawad ay hindi naman natin pinaniniwalaan? Amen? Kung nakikita natin ang naging halimbawa ni Brother Erwin kayo na is an altar, pag nakikita natin yung altar na to, ano ba yun? Ano bang nagiging simbolo sa buhay natin? Diba? Does the altar enhance our faith? Does the altar reminds us of our faith? Do we have a faith in ourselves? No? So, ano yung topic kanina? What is meant to be a Christian? What is meant to be a Christian if you don't have a faith? Di po ba? Dahil sa pananampalataya, napupulpil natin yung tunay na pinunta ng Panginoon dito. Ni Jesus Christ. Ano ba pinunta ng Jesus Christ dito? To save us from our sin. The salvation of the sinners. Di po ba? The Redeemer. No? The Savior. Pero ultimately, gusto tayong iligtas ng Panginoon sa ating mga kasalanan para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Anong sabi ng Panginoon? No one comes to the Father but through me. No? Wala palang shortcut. Hindi pala pwede yung shortcut. No? Kailangan mong maniwala sa Panginoon at kailangan mong gawin kung ano man yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Mainit ba? Hindi. Hindi naman, no? Nag-iinit lang kayo sa inyong faith. No? Ha? Mainit ang ating faith. Ha? Ano nga ang sabi? Kung wala kang pananampalataya, malamig ka. Totoo yun. Ha? You are cold as a stone. No? 0 degrees. Kasi, pag minsan, kung wala kang faith, anong sinasabi mo? Ha? Ano yung nagiging experience mo pag wala kang faith? Ha? Kinukutya mo yung ibang tao na may faith. Ha? Hindi ka gumagawa ng mga bagay
na naaayon sa mabuting gawain because of that faith. Nakikiapid ka, nagsisinungaling ka, nagbibigay ka ng false pretenses sa iyong kapwa, meron kang maskara sa iyong kapwa because you don't have faith. And only faith can teach you not to do those things. Ang pananampalataya lang ang magsasabi sa iyo na mali yan, kapatid. Bakit? Bakit? Kung totoo mayroon kang faith. Kasi naniniwala ka na kung gagawin mo yung mga bagay na yun, may consequence. Di ba? May consequence ang mga gagawin. Lord Jesus commands His ministry by honoring leading command. No? Inumpisahan ni Jesus Christ ang kanyang ministry sa pamamagitan ng note, which is faith and repentance. Yan ang laging sinasabi niya sa atin. No? Na kailangan maniwala ka sa akin, kailangan maniwala ka sa aking Ama, kailangan maniwala ka sa salvation na aking ibibigay sa inyo. Ngunit, paano mo ma-achieve ito? Sa pamamagitan ng pagre-repent. Ano ba yung repentance sa Tagalog? Pagsisisi? Kasalanan? Pagsisisi ng kasalanan? Pagninilay? Pagbabalik loob? And paano natin ginagawa yun as Christian? Ang pagre-repent. Paano? Yung unang step on repentance. Kumpisal. Ay, alam pala ninyo yun. Itatanong ulit, sino ba yung nagkukumpisal dito? Ha? Sino ba yung mga nagkukumpisal? Be proud. I'm a confessing Christian. I confess my sin. And my last confession is 2 years ago. Sabi nga ni Brother Erwin, nangangamoy ka na, kapatid. Pa? Yung iba, okay naman po yun eh. Basta hindi nyo po nakakalimutan na ma-confess. And lagi tayo kinukutsa ng ibang faith. Why do we confess our sin to a priest? No? Bakit daw? Anong sabi ni Brother Erwin kanina? The priest is the representative of Jesus Christ sa lupa. And we should have faith na si Jesus Christ nga ang represent nung pari na yon. So we can give in and tell them our sins. And at the end of the day, pagkatapos mong masabi yung sin mo, ano gagawin ng pari? Be blessed ka. Bless you, my son. You will be absolved. Absolutions of your sin. At dahil siya ay representative ni Jesus Christ, He has the power to do that over you. And anong pakiramdam mo? Ay, wala na akong kasalanan. Pero wala! Paglabas mo ng confession box, natisod ka lang, minumura-mura mo na yung kahoy. Nakakatuwa pero totoo, di po ba? Paglabas mo ng simbahan, may nakita kang pulubi. Oh, sino ba yung pulubi na yan? Ang dumi-dumi. Lalayo ka. Makikita mo yung mga representative ng embassy. Brother, sister, pwede ka naman ang empanada ko. Huh? Baka yung empanada mo nakakalason. Totoo yun, di ba? Ginagawa nyo yun eh. Hindi. So, those are the things, those are the prerequisite, no, to enter the kingdom of God, to be saved, to have an everlasting life. Di po ba? Simple lang naman eh. Hindi naman napakahirap ang prerequisite. Hindi naman napakahirap na mangumpisal. Sabi ni Brother Edwin, impyerno raw dito sa lupa yun. Ang pangungumpisal.
Purgatorio. No? Kasi, hindi mo tanggap sa sarili mo yung pangungumpisal eh. Nung namatay si Secretary Robredo, sabi ng asawa niya, handang-handa na po siyang humarap sa Panginoon. Bakit? Bakit? Kasi galing siya sa langit. Ikaw ah? Kasi lagi siyang nangungumpisal. Pag linggo-linggo siyang umuwi eh. Pag uuwi siya ng Bicol, mangungumpisal siya. Babalik na Manila, magtatrabaho. Uwi na naman siya ng Bicol, mangungumpisal siya. Kaya sabi sa misis niya, I'm very proud of my husband. Ready na siyang humarap sa Panginoon. Kayo ba? Sa mga partners ninyo, natutuwa ko rito sa mga pamilya na nandito, mga husbands and wife. No? Because akay-akay nila ang kanilang mga misis, akay-akay nila ang kanilang mga asawa, no? Dito sa gawain. Kung sana, kung pwede, pati mga anak. Kung may anak, di po ba? No? The family that prays together stays together. No? Pero kung ang pamilya mo nasa Pilipinas, dala-dala nyo sila through your wallet, kasi may mga picture kayo, through your mind, no? Kasi iniisip nyo siya palagi. Mga anak, ako'y pupunta ng gawain para ito sa inyo. Nay, tayo, ako'y pupunta ng gawain para ito sa inyo. That alone is faith. Paano masasabing gagaling ang anak mo or magkakaroon ka ng ganitong wealth kung wala kang pananampalataya? That alone is faith. Kaya ang mga Kristiyano, napakalakas ng faith. Lalo na kung kayo ay nabigyan ng biyaya through your faith. Doon sa mga hindi pa nabibigyan ng biyaya, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Huwag nang basta-basta itapon ninyo yung faith ninyo. Wala naman yan eh. Hindi na ako attend dyan. Ang tagal-tagal kong umattend dyan eh. Ganun pa rin ako. Wala pa rin akong asawa. Asawa pa lang hinahanap ko. Pagka umattend dito. Ano ka, hunter ka ng mga babae namin dito? Ha? Or hunter ka ng mapapangasawang lalaki dito? Hindi naman, di ba? Para makapag-asawa ka, gumawa ka ng move. Lapitan mo yung gusto mo. O mamaya na, pupo na kayo. Lakas ng faith nyo, ha? Amen? Amen. Di ba, Jeep? Wala na, tanong na! Ano to? Wala na, tulog ka na. Faith and repentance is a gift of God. The gospel calls everyone to repent and have faith, promising salvation to those who convert to Jesus Christ, and it's our duty, no, and privilege to turn away from sin and trust in the name of Jesus. Faith and repentance is a privilege that we Christian must alagaan natin. Regalo sa atin ito ng Panginoon eh. Dahil at the end of the day, meron tayong gift na matatanggap. Di po ba? Sabi ko sa inyo eh, mas masarap humarap sa buhay or magising sa umaga pagka wala kang kasalanan or less yung kasalanan mo. Huwag natin lagyan ng gray area. Walang kasalanan. No? Hindi ko kayo makita. Yet, lagi sa ating i-remind yun, no? Yet, we are being sinners by nature. Di po ba? We would rather continue to wallow our sin kaysa isipin natin yung promises of God. Ano yung katwiran natin? Tao lang eh. Nagkakasala. Naging ganun eh.
Kaya anong ginagawa ng mga mongha? Nakakulong sila sa konbento. No? Walang radyo, walang cellphone, walang TV, dasal sa umaga, dasal sa mid ng umaga, dasal sa tanghali, dasal sa mid ng hapon, dasal sa gabi. Sa pagtulog, magro-rosaryo pa. No? Dahil hindi nila pwedeng sabihin na tao lang. Nasa atin yun eh. Di po ba? Kung dalawa po yung part ng brain niyo, the left and the right brain. Kung kayo ay left-handed, the right brain is working. Kung kayo ay right-handed, the left brain is working. Kaya pagka left-handed ka, artistic yung side mo. You have the artistic side because the right side or the right brain is the artistic brain. At majority sa atin, nandito. So, nandyan na yung magagaling sa politics, sa math, no? All those kinds of things. Sciences. No? Pero you were given this brain to think. You were given this brain para mga tuwiran. No? But you are not given this brain to say, tao lamang. Because you must have faith. You must have faith na kung saan hindi ka gagawa ng kasalanan. Isipin mo palagi eh. Halimbawa, may nakikita kang mga langgam. Ito hypothetical, may nakikita kang langgam. Sinasabi ng brain mo, aapakan ko to para hindi makapirwisyo sa akin. May sinasabi naman sa brain mo na huwag kong apakan at baka mamatay. No? No? At baka meron lang silang ginagather ng pagkain. No? Pag minsan, yes or no yung ano sa brain mo eh. Di po ba? Merong the devil and the angel side. Minsan yung devil ang nananalo eh. Lalo na kung meron kang panandaliang gain. Ano yun? Halimbawa, ito karaniwan nangyayari. Kahera ka. Lagi kang may hawak na pera. Lagi kang nakakakita ng pera. Minsan, nangailangan ka ng pera. At nakita mo ang pera. Ang sabi ng brain, kumuha ka ng pera. Ang sabi ng isang brain, huwag kang kumuha ng pera. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng pera. Dahil, yun yung, kung baga yung 100% of your brain, 70% doon, nagkikiling doon sa kumuha ka ng pera. Dahil kailangan mo. That this justify na dahil may paggagamitan ka nito, ay kailangan mong kumuha ng pera? Hindi naman, di ba? Tapos sasabi mo, tao lang eh. Di ba? Kailangan, logically, pag-iisipan mo kung anong magiging consequence. Sabi sa akin ng nanay ko lagi, pag magsasalita ka, iisipin mo kung anong sasabihin mo. Pag may gagawin kang masama, iisipin mo kung ano yung consequence ng gagawin mo ng masama. Kasi tayo, padalos-dalos. Palaging may search, no? Ng ating pag-iisip. So, left and right brain, it's not the devil and the angel's brain. It's your brain. So, you must have faith not to do those things. Amen? So, kalimutan natin, no? Pag nag-umpisan tayo, panatilihin natin yung pangungumpisan natin. Hindi natin pwede sabihin, next day, mangungumpisan naman ako ulit eh. Or next day, atin naman ako sa El Shaddai eh. Ipagdarasal ako ni Brother Mike, ni Sister Cora. Hindi pwede pong ganon. Kailangan mong paliguan ang iyong kaluluwa. True? Confession. At kailangan mong i-feed ang iyong kaluluwa through prayer. Word of God. Amen? Amen. May nag-uusap sa likod, meron yatang interaction.
May comment? May comment? May bloody reaction? Sige, tatawagin ko yung pulis. Okay. Di ba mga pulis? Galing! Dapat attentive kayo! Pag nandito kayo, lagi kayong attentive. Dahil may ambulansya na nasa labas. Alam mo, natutuwa ako. This will be the best LSS ever, no? Para sa ating lahat. You will be involved in a lot of activities, no? Later on. So, supposed to be mag-grupo, no? Pero sabi ni Sister Part, wala na pong oras. Later part na tayo. So, next Friday na lang tayo mag-grupo. Meron lang akong papakita sa inyong board. Last week, nag-grouping po tayo, di po ba? May group 1 to 5. Tapos may mga tatlo silang member, which is the prayer partner elder. Tapos meron ding tigda-dalawa, which is the prayer partner elders at saka yung LSS participants. Okay. Every meeting, sino ba nagsabi tayo? Sister Roxanne, sabi nakakatakot yata ng LSS ngayon kasi merong chart, malalaman kung sino yung hindi umaattend. At malalaman ko rin kung sinong prayer partners ang hindi nagpapa-attend sa inyo. So, ito po kayo. 36 po kayo lahat. Praise God. Okay, marami tayo ngayon. Okay, your different numbers. Dito po, isusulat nyo po kung ano yung group number ninyo, yung dun sa 1 to 5. Tapos yung mga LSS partner, elder, isusulat nyo po kung sino yung inaalagaan ninyong LSS participant. Kanina po, ano na to, naging effective na kasi nung nakikita namin na konti pa lang yung LSS participant, iniremind na namin yung mga prayer partner elders na tawagan yung mga alaga ninyong LSS participant. Itanong kung bakit kayo hindi attend or kung nasa ang lugar na kayo, kung makaka-attend ba kayo, all those kinds of things. No? And later on, dun sa mga LSS leaders, elders, may ibibigay ako sa inyong manual, no? To effectively discuss sa mga LSS participants kung ano yung dapat ninyong gawin. Okay? So mamaya, sa inyo yun. And here is the different topics that we're going to be discussed. Dito makikita nyo rin kung ano yung dapat hindi nyo ma-miss na topic. Like, magkakaroon tayo ng confession. Magkakaroon tayo ng baptism. You will be reborn through Jesus Christ. Amen? So, i-check ninyo kung nandito kayo or si Sister Emma, siya yung nag-check kung sino yung nandito. And then kung meron kayong mga suggestion, isusulat nyo rito. Kung meron kayong gustong ipag-pray, kung nahihiya kayo lumapit sa mga core group, or sa mga elders ninyo, supposed to be yung elders ninyo ang una nyong pupuntahan. Okay? So, ito yung chart na sinasabi ko. So, every Friday, nandyan yan, ipapakita natin. Tapos, sa grouping, there is 1 to 5. Tapos mayroong prayer partners, elders. Sa pag-graduation kasi, merong tinatawag na presentation. So, yung 1 to 5, they will formulate a presentation during the graduation. Dati ginagawa natin yun pero malaki ang grupo. Ngayon, medyo maliliit. Siyempre, yung prayer partner elders, magkakaroon sila ng sarili ng presentation. Ipapaliwanag ko later on sa yung manual na ginawa ko at sa later part ng discussion. Okay. Siguro ang pinaka-importante gusto kong sabihin is dun sa prayer partner elders, yung 4, 2 elder at 2
LSS participant, sa graduation, magkakaroon kayo ng exchange gift. Okay? Maaaring magpagawa kayo ng t-shirt, kayong apat, na may nakalagay na LSS 2012, I survived. Diba? Okay? Or pwede kayong maglagay ng logo ng El Shaddai in one part of the t-shirt or kahit kayong bahala, kayong apat ang mag-usap. Doon naman sa grouping, group 1 to 5, di ba may tatlong elder? Yung tatlong elder, mag-uusap-usap yung tatlong elder. Sila naman na magbibigay ng gift dun sa LSS participant. It can be form of souvenir. It can be bookmark. Kayo magbibigay, hindi kayo bibigyan. Okay? Okay. So, these are preliminary instructions na ibibigay sa inyo. So later on, magkakaroon pa tayo ng mga different activities during the LSS. Ngayon lang po tayo walang grouping kasi medyo umaba yung topic ng discussion. And for that, I end my topic. That is faith and repentance. Di ba mga pulis? Saba, di ba mga pulis?